Hello everyone, sa muli tayo naman po ay dadako sa pag-aaral sa salita ng Diyos. Welcome po sa ating devotional Bible study. Day 65 na po tayo. Salamat po sa inyong walang sawang panonood, pakikinig at pagsubaybay. Sama-sama po tayo sa ating paglago hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon. At bago po ako magpatuloy, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, inaanyayahan po kita ngayon na mag-subscribe. Pindutin lamang po ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong ma-update tuwing mayroon po akong bagong upload. At huwag nyo rin pong kalimutang i-subscribe ang YouTube channel ng aking wife, Grace Arcelias TV, and also ang aking isang channel na Christian Tips. Salamat po ng marami sa inyo. Now ngayon, atin pong ipagpapatuloy yung ating series topic at tungkol po yun sa bunga ng banal na espiritu na naninirahan na sa atin. Now, ano ang mayroon na sa mga anak ng Diyos na hindi dapat itago? Mayroon po tayong 9 characteristics. At napag-usapan na po natin yung love, pangalawa yung joy, tapos peace, and then ito po yung ating tatalakayin ngayon, yung patience, katyagaan, pagpapahinuhod na sinasabi. Basahin natin yung Galatians chapter 5. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience. So, cut muna tayo dyan, mga kapatid. Now, ano po yung ibig sabihin ng patience? So, sa King James Version, tinatawag po itong long-suffering. So, pagpapahinuhod or katyagaan. May tiyaga, kumbaga. Patience or forbearance is the ability to endure difficult circumstances. May kakayahan na mag-endure, magpatuloy sa kabila ng mga kahirapan o mga circumstansya sa buhay, mga kapatid. Patience may involve perseverance in the face of delay. Kung mayroon mang delay, mayroong mga mabagal na sitwasyon, marunong tayong magpasensya, marunong tayong magtiyaga sa anumang sitwasyon. Now, alam nyo mga kapatid, pansinin ang bawat sitwasyon. Alam nyo, ngayon gusto ng tao na ang mabilis, madali, or instant. Yan na po ang mindset ngayon ng tao, ng ating panahon ngayon. Dahil sa upgraded na yung panahon. Yung ating mindset noon, iba na sa ngayon. Gusto na natin mabilisan. Gusto na natin instant. Anong ibig kong sabihin? Kasi noon mga kapatid, walang motorcycle. Pero ngayon, mayroon na. So, kahit noon malayo, hindi tayo naiinis. Kahit malayo, nilalakad natin yan. Mataas yung pasensya natin. Ngayon, pag hindi tayo nakasakay, kahit nandyan lang sa unahan, nako, mababagot na tayo, maiinis na tayo kasi iniisip natin, mabagal tayong makarating. Di ba? So, even yung ating mga wifi, dati wala namang wifi. O di kaya wala tayong access. Pero ngayon, marami na. Marami ng PisoNet, marami ng nagpapakonek. At kapag mabagal yung wifi, tayo po ay naiinis. Pero noon, okay lang naman na wala. So, iba na nga ngayon mga kapatid. Kahit nga sa pagkain. Minsan, naiinis tayo kapag marami pa tayong mga ginagawang kinakaabalahan sa pagluto. Kaya gusto natin bumili na lang dyan sa kanto o sa restaurant ng mga pagkain or yung mga instant na mga pagkain. Mabilisan. Gusto na natin yung mabilis. Ito na po yung mindset natin ngayon, mga kapatid. So, pag hindi nangyari at mabagal, maiinis tayo, maiirita tayo dahil hindi agad-agad nangyari ang ating gusto. Kahit nga sa ating paglilingkod sa ating Panginoon, sa ating pagbibigay, even sa tithes, magbibigay ka, iniisip mo, hindi naman bumalik. Nagugutom ka pa rin, naghihirap ka pa rin. Inaasahan mo na pagbigay mo, pag kinabukasan, or maya-maya, mayroon na agad blessings. Eh, paano kung hindi pa dumating? Wala. So, kaya ayaw nang maniwala sa tithing kasi agad-agad iniisip mo na instant magbibigay si Lord. Marunong kang maghintay. May time naman, nagmamadali tayo. Tapos, bigla tayong naplatan ng ating pinabolkit. Napakabagal naman. And also, nang matapos, pagdating sa unahan, naplatan naman ulit tayo. Kaya, minsan nakakainis. O minsan, nagiging irritable na ang ating buhay. Dahil gusto nga natin makarating agad tayo. Ang iba naman, nakapila kang bumili.
Oh, tapos ikaw na ang susunod. Bigla kang siningitan. Nako, tataas ang kilay mo niyan. At baka ma-high blood ka kasi ang tagal mong nakapila tapos biglang may sumingit. Nako, mga kapatid, magkakaroon na naman dyan ng galit. Pag nagpaayos ka ng cellphone, sira mong cellphone, pero pagdating mo doon, hindi ka naman pinansin, hindi ka naman in-entertain, marami ka pang dapat gawin, pero hindi ka inasikaso. Nakakainis. Gusto natin, mga kapatid, instant. Kasi ito na po yung ating mindset sa ngayon. Naputulan ka ng kuryente, tapos gusto mong magpa-reconnect na. Eh, problema, ang tagal naman maasikaso, nagabihan na. Nako, maiinis na tayo. Dahil hindi pa rin naayos. Nag-brown out mula 8 p.m. Tapos nagbalik ang ilaw 2 a.m. na. So mga kapatid, nako, marami na po tayong nabibitawang salita tungkol sa kuryente. Nakakainis nga. Ito pa, gutom ka na atat ka ng kumain. Tapos pagbukas mo ng sinaing ay hilaw. Hindi makain. Kaya mga kapatid, nakakainis. Baka uusok tayo. Dahil nga mga kapatid, gusto natin instant, gusto natin mabilisan na. So, yan po ang sitwasyon ng ating buhay. Hindi na natin na-apply yung tinatawag na patience. Madaling maubos, pasensya natin. Agad tayong nagre-react, nagagalit, napipikon, at nakapagsalita ng hindi tama. Hindi ito katakataka. Bukod sa upgraded na ang panahon, kung ang tao ay wala pang Holy Spirit, walang patience from above. Kung may pasensya man, hindi ito maikukumpara sa mga anak ng Diyos na may Holy Spirit na. So, tandaan natin mga kapatid, ang mga anak ng Diyos, nilagyan na yan ng patience, katyagaan o pasensya. Kaya, suriin natin ang ating sarili. Ako ba ay may pasensya na? Mataas ba ang pasensya ko? O di kaya'y matyaga ba ako sa isang bagay? So, ibig pong sabihin ito, marunong na tayong maghintay, makontento, magmasid, mag-alam ng mga sitwasyon. Maging relax at mahinahon. Dahil mayroon na po tayong patience. May time na hindi pa nangyari yung ating request kay Lord, nakaranas tayo ng kahirapan na hindi natin alam kung kailan malalampasan. Pero hindi na tayo irritable o galit sa Diyos. Hindi na tayo marami pang tanong sa ating Panginoon dahil mayroon na tayong patience. Kaya sinasabi ni Apostol Pablo sa Roma 12:12, magala kayo dahil sa inyong pag-asa. Magtiyaga kayo sa inyong kapighatian at palaging manalangin. So hinaharap po, magtiyaga, pagtiyagaan. May paghihintay, may pasensya. Dahil mayroon na po tayong Holy Spirit sa ating buhay. But mga kapatid, paano natin ipamuhay ang patience na bigay ng Diyos? Dahil nandito na sa atin, pero paano ipamuhay? So dapat mayroon po tayong instruction. Dapat mayroon po tayong idea kung paano natin ito gawin. So, mayroon po tayong 5 paraan kung paano natin ipamuhay ang patience na bigay ng Diyos. Number 1, tanggapin at pakalmahin ang sarili sa mga bagay na hindi mo kontrolado. Hindi mo kontrol yung isang tao, hindi mo kontrol ang mga bagay-bagay, kaya dapat tanggapin o pakalmahin ang sarili. Huwag ipilit. Halimbawa, yung panahon, uulan, babagyo, lalakas ang baha, tapos grabe po mga kapatid ang hangin. Hindi po natin kontrolado yan. May panahon na umiinit, may panahon na umuulan. So huwag tayong magreklamo. Tanggapin, huwag tayong maiinis. Diba? Kahit yung kamatayan, hindi natin kontrolado. Ang itsura natin, hindi natin kontrolado. Kaya minsan may mga nagrereklamo sa itsura. Dahil kung kontrolado lang natin, kontrolado ng ating mga magulang, naku mga kapatid, maraming ngingiti. Pero minsan, maraming tumataas ang kilay dahil sa itsura. Diba? Pero hindi natin kontrolado. Even yung ugali. Hindi natin kontrolado ang ugali ng tao. Kaya, may mga bagay na hindi natin makokontrol, hindi natin talaga kontrolado, kaya dapat tanggapin na lang natin ang sitwasyon at mag-adjust. Marunong na lamang dapat tayong mag-adjust. So, ganito natin ma-apply yung patience. Pangalawa, kung paano natin ipamuhay yung patience, huwag magmadali, matutong maghintay.
So, ma-apply natin yung patience kung hindi tayo atat na atat o talagang gusto natin agad-agad. Huwag magmadali, kapatid. Baka madidisgrasya lang tayo o baka hindi maganda ang kakahantungan sa pagmamadali. So, maghintay. Halimbawa, sa pagpili ng partner. Di ba? Huwag agad na 2 araw pa lang kayong magkita or nagkasama, sinagot mo na agad, nagpakasal ka na agad. So, hindi po ganyan. Dahil kung sa pakikipagtipan or syota mo pa lang, boyfriend mo pa lang, lagi na kayong nag-aaway, hindi na kayo nagkasundo, marami na kayong mga hindi pinagkakasundoan, paano na lang kung kayo'y mag-asawa? Marami pong mga bagay na lalabas pa diyang mga ugali na hindi maganda. So kaya, huwag magpasya agad or huwag magmadali, maghintay. Even sa pangarap, sa mga hinihiling sa Diyos, huwag magmadali, matuto tayong maghintay. Even sa ministry, di ba? So, sa paglago, kung may mga lumalago na, okay lang. Sa atin naman, maghintay lang tayo. Even sa mga pangarap sa church, huwag nating madaliin kung ano yung mga gusto natin sa church, kundi marunong tayong maghintay. Dahil maganda po kapag marunong tayong maghintay. Lamentations chapter 3, verse 25. The Lord is good to those who wait for Him, to the soul who seeks Him. So, napakaganda. The Lord is good to those who wait Him. Kaya, pag naghihintay po tayo mga kapatid, mayroon pong mga bagay na nangyayari na maganda. Pero kung gusto natin na atat tayo, gusto natin madalian, baka magkamali. Pangatlo po, kung paano natin gamitin, ipamuhay ang patience. Matutong magparaya. Kung naunahan ka sa ride, nag-overtake sa'yo, iparaya, magpaubaya ka. Sa schooling, kung nalampasan ka na, okay lang. Sa misyon, sa mga nagmamadali, ipaubaya na lang. Sa mga nakiusap, o sige, iparaya mo, magparaya. Sa mga pagtatalo ng magkakasama, pag walang magpaparaya dyan, lalala ang sitwasyon. Kaya pag-aralang magparaya, huwag nang patulan. Para sa ganitong paraan mga kapatid, magagawa po natin yung patience. Sinasabi po sa Roma 12:17-20, huwag ninyong gantihan ng masama ang masama. Sikapin ninyong mamuhay ng marangal o pagpaparaya yan. Hanggat maaari, makisama kayo ng mapayapa sa lahat ng tao. Mga minamahal, huwag kayong maghihiganti. Ipaubaya ninyo iyon sa Diyos sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. O di ipaubaya na lang sa Panginoon, iparaya sa Panginoon ang paghihiganti. Dito naman sa verse 20, subalit kung nagugutom ang iyong kaaway, pakainin mo. Kung nauuhaw, painumin mo. Sa gayon ay magbubunton ka ng mga baga sa kanyang ulo. Sa ngayon, hindi pwede yan. Dahil kapag mayroon tayong kaaway, nako, di ba? So, ayaw nating painumin, ayaw nating pakainin kasi kaaway nga yan. Pero sa Bible, kung nagugutom ang iyong kaaway, pakainin mo. Kung nauuhaw, painumin mo. Kung may mag-approach sa atin, may lumapit sa atin, nagugutom, nauuhaw, magparaya. Diba? Kailangang bigyan, kumari. Sa ganitong paraan, ma-apply po natin ang patience. And pang-apat, kung paano ipamuhay yung patience, maging mabuting tagapakinig. Ibig sabihin, huwag nang makipagtalo. Lalo na kung hindi ka naman pakikinggan at kung hindi naman marunong umunawa. Anong mapapala mo dyan? Anong makukuha mo? Wala kang makukuha. Huwag nang makipagtalo. Pakinggan na lang. At isa pa, kung may correction man sa atin, para sa ating ikalalago, para sa ikabubuti, makinig at tanggapin. Kaya sa ganitong paraan mga kapatid, ma-apply natin yung patience. And number 5, kung paano natin ipamuhay ang patience, dapat may discernment ka. Ibig sabihin, hindi pa nangyari, hindi pa naganap, advance ka nang mag-isip, hinulaan muna. Baka kasi prank lang yan, baka biro-biroan lang, baka nang-good time lang. At least, handa ka na. O, sa ganitong paraan, dahil advance ka mag-isip, may discernment ka, so, hindi ka na irritable, makakapag-adjust ka na. So, ma-apply mo yung patience na sinasabi. And, baka may isang taong pupunta sa'yo, iba ang itsura, baka may isip mo na, parang mangungutang to sa akin. Mangungutang to sa akin. So ngayon, alam na natin, pag may mangungutang, aasahan mong may maniningil. Diba? Kaya,
Huwag magalit. Huwag mong tapusin sa pangungutang. May paniningil pa. Kaya hindi pa yan maniningil sa'yo. Nakita mo palang itsura, papunta na sa'yo. May discernment ka na, maniningil to. So, hindi ka na magagalit. So, sa discernment, matututo ka dito magpasensya. Ma-apply mo dito yung patience. Kailangan po magkaroon tayo nito. So, mga kapatid, para po sa aking iiwanang conclusion, ang tiyaga o pasensya ay mahirap gawin sa ating sariling pamamaraan lamang. Tandaan po natin yan. Ngunit, dahil po sa ating paglilingkod at pagsuko sa ating buhay, sa ating Panginoon, binigyan tayo ng kakayahang magpasensya o magtiyaga sa kabila ng mga kapighatian o pagsubok man. Lagi tayong naghihintay sa will o kalooban ng Panginoon at umayon tayo sa gusto o kalooban ng Diyos para sa ating mga buhay. Ipakita natin ang ating patience o pagtatyaga sa anumang sitwasyon ng ating buhay. Huwag itago, kundi ipakita ang tunay na patience na regalo ng Diyos sa atin bilang bunga ng banal na Espiritu. Para po sa ating review, ano ang mayroon na sa mga anak ng Diyos na hindi dapat itago? Mayroon po tayong 9 characteristics, mga kapatid. At atin na pong natalakay ang una, love, pangalawa, joy, at pangatlo, peace, kapayapaan. At pang-apat, ito na po yung tinalakay natin, patience. So, marami pa po ito mga kapatid at abangan nyo po ang series topic natin. So, salamat po sa inyong walang sawang panonood, pakikinig, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Magkita-kita po tayo sa aking mga susunod na video. Salamat po. God bless everyone.